Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Jelly. Ang paksa na aming tatalakayin ngayon ay ang paggamit ng mga instructional materials at teknolohiya sa pagtuturo na ang online tools. Paggamit ng mga app o platform tulad ng Google Classroom, Quizlet at Kahoot para sa mas masayang paraan ng pagtuturo na iuulat ng aking mga kagrupo. Paggamit ng online tools tulad ng app o platform ay nakatulong upang mas mapadali at nakapanabik ang pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga ito, naging mas interactive ang mga aralin at mas madali para sa mga estudyante na makipag-unayan sa mga guro at sa kanilang mga klase. So, tulad ng mga online tools ay nakatulong ito sa mag-aaral upang mas mamadali ang kanilang matuto at makipag-unayan sa mga guro at kaklase at mas maging interactive po ang kanilang aralin at natutunan. Google Classroom ay isang libreng platform mula sa Google na nagbibigay daan sa mga nanumikha ng virtual na silid-aralan. Dito maaaring mag-assign ng mga takdang aralin, mag-upload ng mga materyales tulad ng PowerPoint, presentation, PDF files, and video lessons. Maaaring makipag-ugnayan ang mga estudyante ng mga comment at real-time app. Ang Google Classroom ay isang libreng service mula sa Google na nagbibigay daan sa mga guro na lumikha ng mga virtual na silid-aralan. Ito ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa mga guro na nais na mag-organisa ng kanilang mga klase, mag-assign ng mga takdang aralin at makipag-ugnayan sa kanilang mga estudyante. Aking tatalakayin ay ang halimbawa ng Google Classroom. Gumawa ng weekly quiz gamit ang Google Form na nakalink sa Google Classroom at magbigay ng mga resources tulad ng lecture notes at raw materials sa Google Classroom. Sa paraang ito, mas mapapadali ng mga guro na magbigay ng mga assignments sa mga bata. At ang kinaganda pa dito ay hindi na magsusulat sa papel ang mga bata sapagkat diretso-diretso lang ang proseso nito. Ang Quizlet ay isang application na nagbibigay daan sa mga guro at estudyante na gumawa ng flashcards at mga review materials. Maaaring gamitin ito upang mas mapabilis at mapadali ang memorization ng mga konsepto at termino. May mga interactive games din tulad ng Match at Gravity na nagpalalim ng kanilang kaalaman sa isang masayang paraan. Ginagamit din ito sa mga guro at mag-aaral upang ito ay mapadali ang kanilang pagkatuto at mapalalim ang kanilang kaalaman at kaisipan ng mag-aaral. Halimbawa ng Quiznet ay gumawa ng flashcard set para sa mga vocabulary words sa asignaturang Filipino o Ingles. Maglaro ng match upang makita kung gaano kabilis maitugma ng mga estudyante ang tamang sagot sa mga tanong. Ang Kahoot ay isang interactive game-based learning platform kung saan ang mga guro ay maaaring gumamit ng mga pagsusulit o quizzes na nilalaro ng buong klase ng sabay-sabay. Ang mga estudyante ay sasagot gamit ang kanilang mga device at maaaring makita kaagad ang mga leaderboard para sa mga real-time na resulta. Ito ay isang magandang paraan upang mas mapataas ang engagement ng mga estudyante sa klase. Bawa, gumawa ng Kahoot quiz para sa quick review pagkatapos ng isang lesson at hayaan ng mga estudyante na maglaro ng sabay-sabay gamit ang kanilang cellphone o computer. Ang paggawa ng Kahoot quiz pagkatapos ng isang lesson ay isang mahusay na paraan para mabilis na ma-review ng mga estudyante ang kanilang natutunan. Gamit ang kanilang cellphone o computer, sabay-sabay silang makakasagot sa mga tanong sa interactive na format na nagiging masaya at engaging.